Mga ga, kung meron po tayong sibuyas hopya, obi hopya, at hopya munggo at iba pa, pero ngayon mga ga, gagawa naman tayo na panibago naman natin ng flavor ng ating hopya. So ngayon gagawa po tayo ng cheese pandan flavor ng ating hopya at talaga namang moist po yung loob ng ating palaman nito, kaya umpisahan na po natin. So unahin natin gawin yung ating pabalat ng ating hopya. Meron po tayo ditong 750 grams or 3/4 na kilo ng ating all-purpose flour at maglagay ako dito ng 1 tablespoon ng baking powder. And then, i-mix lang po natin yan. At gawa lang po tayo dito ng wheel sa gitna. Ilagay natin dito yung 3 tablespoon ng ating light brown sugar. At 1 teaspoon ng iodized salt at 1 and 1/2 cups ng tubig. At maglagay po tayo dito ng 1 cup na mantika. Ordinary na mantika lang po yung gamit ko. Mga ga, hindi po tayo dito gagamit ng shortening or di kaya margarine. Kaya mantika lang po yung gagamitin natin. And then, tunawin muna natin yung ating kunting asukal at yung ating asin bago po natin basahin ang ating harina. At masahin lang po natin ito hanggang sa mag-well combine po yung ating mga ingredients. Mga ga, hindi po natin ito idaan sa ating dough roller machine or di kaya sa inyong mga spiral mixer. Ang gagawin lang po natin dito ay masahin lang po natin ito ng mga 5 to 7 minutes ng mano-mano. Hampas tulak lang po yung ginagawa ko ga sa ating dough. Sa loob ng 7 minutes, ito na po yung ating dough. Ay okay na po ito at i-rest lang muna natin yung ating dough. At habang pinapahinga muna natin yung ating pabalat mga ga, ay gagawa muna tayo ng ating palaman. So dito sa ating palaman ay kailangan gagamit lang po tayo dito ng 3rd class flour para po ay moist po yung ating palaman. Kailangan ay 3rd class flour po yung gagamitin natin. At para sa ating pandan flavor ay gagamit lang po ako dito ng pandan flavor powder. Yung gamit ko mga ga, naglagay po ako dito ng 4 tablespoon. At 1/3 cup ng powdered milk at maglagay po tayo dito ng 100 grams na grated cheese. 1/4 teaspoon ng iodized salt at 750 grams ng light brown sugar. And then mix lang muna natin yan. At dito maglagay tayo ng 1/2 cup na melted margarine. At gagamit po tayo dito ng 1 cup na tubig. Meron po tayo dito 1 cup na tubig pero 1/2 cup lang muna yung ilagay natin. Utay-utay lang muna natin itong ilagay para matansya po natin para hindi maging basa yung ating palaman. Na yung katamtaman lang po talaga yung hydration ng ating palaman na hindi siya matigas at hindi din basa. Moist po ito yung ating palaman sa loob ng ating hopya pag naluto po ito kasi 1:1 po yung ating recipe. Mikos-mikosin lang po talaga natin ito hanggang sa mag-form po siya na parang dough. Hanggang sa maging ganito na po yung consistency ng ating palaman. Mga ga, isit aside lang muna natin ito. Gawa muna tayo ng ating inner dough o yung pangpahid po natin sa ating pabalat. So dito meron po tayong 1 and 1/2 cups ng ating 3rd class flour at lagyan po natin ito ng 1/2 cup ng mantika. At haluin lang po talaga natin yan mga ga. Kung medyo basa lang po yung inyong inner dough ay pwede naman kayong magdagdag ng harina at kung medyo matigas naman ay pwede din kayong magdagdag ng mantika. Basta ganito lang po kalapot yung ating inner dough. Ayan po. At malambot na din yung ating pabalat ay pwede na po natin itong palaparin ng manipis at hatiin lang po natin ito sa dalawa. Bali yung ating pabalat mga ga, i-rest muna natin ng mga 30 minutes bago po natin palaparin para po ay madali na pong laparin na hindi na po siya uurong. At ilagay na po natin dito yung ginawa po nating inner dough, hatiin lang din po natin ito sa dalawa. At pagkatapos mga ga, i-roll lang po natin yan ng mahigpit. Kung gusto kang gumawa dito mga ga ng kalahati lang ng ating recipe, hatiin mo lang po yung ating mga ingredients. At nagpahid lang po tayo diyan ng mantika para hindi didikit kasi ay i-rest pa po natin ito bago po natin putulin. At may mga na-upload na po tayo dito ng mga 1 kilo po ng ating pabalat at may na-upload na din tayo ng ating OB at yung ating munggo hopya. At mga ga ay may na-upload din tayo na niluto po natin sa ating kaldero. At kung gusto po ninyo na gumawa dito ng 2 cups lang ng ating harina at lulutuin po natin sa ating kaldero ay may video na po tayo diyan. Nasa ating page lang po. At i-rest muna natin ito mga ga ng mga 30 minutes bago po natin putulin. At pagkalipas ng 30 minutes ay pwede na po nating putulin yung ating dough. Putulin ko lang po ito sa 22 to 23 grams. At ito na po yung ating palaman mga ga. Magdas na po tayo dito ng kunti lang po na harina pang iwas dikit lang po ng ating palaman sa ating table. At pantay lang po yung ating gramo ng ating palaman dito sa ating pabalat. Yung ating palaman dito ay nasa 22 at 23 grams din. At balutin lang po natin yan at isira
Isarado lang po natin yan ng mabuti at palaparin at saka itupi po natin. O baka may mga masisilan dyan, ako mga ga, ay kahit hindi po kami nagsuot dito ng food gloves, ay sigurado naman kami na malinis po yung aming kamay kasi po mga ga ay alam po namin naman na pagkain po ito. Kasi talaga namang napakahirap po ito gawin pag nagsuot pa kami ng food gloves dito kasi ay napakalagkit po yung ating palaman. At yung plancha na paglalagyan po natin ay banyahan lang po natin yan ng shortening or di kaya margarine. At may natira po tayo na palaman, hindi naubos yung ating palaman, ay ilagay lang natin ito sa ating freezer, ay talaga namang magagamit pa po natin ito, ay matagal pa po itong mapanis, ay yung shelf life po natin dito ay mga 3 days pa. At hindi naman natin dito kailangan na ito ipaalsahin pa, ay pwedeng-pwede talaga na atin na po itong isa lang agad, at banyahan lang po natin ito ng itlog, at yung itlog po natin ay nilagyan ko lang po yan ng kunti lang po talaga na food coloring na egg yellow. Kailangan ay mainit na po yung ating oven bago po natin ito isa lang, at kailangan po ay mataas yung init ng ating oven dito. Ang init ng ating oven dito ay 250 degrees Celsius at lutuin po natin ito sa loob ng 20 minutos. At ayan na mga gatingnan po ninyo yung loob ng ating hopya, yung ating palaman ay moist po siya. At ang bindahan ko po dito ay 5 piso lang kasi medyo maliit lang naman ho yan, at sana may natutunan sa ating recipe ngayon. Magkita-kita po tayong muli. Ito po inyong Kainday. Bye-bye!